So ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong Council TV official muli nagbabalik at muli po tayo magre-reaksyon patungkol po dito kay Carla kung saan ay sagutin lang natin itong mga basher. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking mga kasamahan, sa strikers at sa kalingap. Ayan. At shoutout na rin sa aking mga basher dyan na talaga namang hindi magkamayaw. Ewan ko anong nangyayari sa kanila. Anong nangyayari sa kanila ata bet na bet nila si Inday. So, ayun. I-shoutout muna natin to si Mexing Tan. Oh, Ma'am Tan. Hilabtan. Ayaw in town hilabte sa among baby Carla. No? Kasi itong comment mo dito sa GC niya, sa ano yata ano to ninyo, no? Sa page. No? Parang sa Facebook page ito. Sabi mo, kausap mo si Aling Virginia Reloraza. Paborito niya si Carla. And paborito niya si Carla na suplada, feeling handa at feeling rich para if galing sa kahirapan ng buhay. Parang hindi daw galing sa kahirapan ng buhay. Sinasabihan mo, Ma'am Tan, na itong si Carla ay feeling rich. At alam niyo sa totoo lang, itong si Carla, napakasimpleng bata. Simpleng bata na nangangarap din magkaroon ng magandang bahay, no? Magandang buhay. So lahat naman siguro ng kabataan ngayon, lalo na at siyempre mga nag-aaral, gusto nila ay makaahon sa kahirapan. Pero bakit kayo nakakapagsalita ng ganito? Yung feeling rich. Sinasabi niyo yung feeling rich. Nakita niyo ba? Halimbawa ba siya ay nagkaroon ng gamit na mamahalin at sinuot niya at ito ay bigay ng mga nagmamahal sa kanya. Yung mga binibigay sa kanila, natural gagamitin nila yun kasi binigay yun sa kanila eh. Pero ba pag nag-attire naman ganun, pag nagsuot naman ganun, pag kumain sa restaurant o kung saan sasabihin nyo, feeling rich na? Wala na bang karapatan yung mahirap na mangarap para sa ikaka-asenso ng nila? Kasi kung hindi naman mag-ayos yung mga bata na yan, kung iyan ay magpabaya sa katawan, ano naman sasabihin nyo? Mga dugyot. Kung ano-ano naman panlalait ang inyong sasabihin. Ngayon na maayos yung kasuotan o maayos yung ng bata, simple lang. Pero ang sinasabi nyo, feeling rich. Mga hilabtunan jud mo, no? Sus, kalami ba ninyo pangusia, oy? O ito, sabi naman itong ni Ana May di Quena. Ha 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 ha. Te, paki-delete mo comment mo. Baka matabnil ka. Wag na idamay ang isa, baka pati si Joy ibas din nila. So ibig sabihin kayo ay mga basher ng Carla at kayo ay mga nasa Joy. No? Kasi sabi nito isa, wag mo nang ibas at baka ibas din nila si Joy. No? Wag ibas si Carla at baka ibas din si Joy. So ibig sabihin, mabasher kayo ni Carla talaga, na kayo ay maki-joy. Dapat pantay kung kayo ay magkakaroon ng isang idol ng mga angels, no? At lalong-lalo na itong mga angels na ito ay produkto ng kalingap. Dapat ay hindi kayo namimili ng isa lang. Dapat suportahan yung lahat kasi iyan ay sinuportahan ng kalingap. Iyan ay pinag-aral ng kalingap. Diba? Binipisyari ng kalingap. Bakit mayroon kayong akin si Joy? Kay Joy lang ako. Ibabas ko tong si Carla kasi mas maganda yung Joy namin. No? Yung dito naman sa Carla, ibabas natin si Joy. Kasi mas maganda yung Carla natin. Dapat hindi kayo ganun kung totoong kayo ay mga supporter ng kalingap at supporter kayo ng mga angel. Alalahanin ninyo saan ba galing itong mga batang ito? Saan ba ito nag-umpisa sa kalingap? Na-scout nila, tinulungan, nakahanap ng mga sponsor na tumulong, na kumbaga nabihisan, na nadamitan itong mga kabataang ito na dati walang-wala, no? Na talagang lugmok sa kahirapan, pero ngayon nabago yung kanilang buhay. Hindi ba kayo masaya para sa kanilang lahat? Ako kasi masaya ako sa tagumpay ng iba. Pero bakit karamihan sa ating mga Pilipino na pag may umangat, talagang uulanin ka ng pambabatikos, uulanin ka ng panglalait, uulanin ka ng kung ano-anong mga salita na hindi maganda. Papahalata lang kayo, hindi ganyan dapat ugali ng Pilipino, no? Na pag kayo ay, pag may mga ganyan, lalo na't alam natin silang lahat ay galing sa kahirapan, galing sa, doon sa pinaka-anong buhay, kumbaga salat sa buhay. So, dapat doon pantay-pantay ang inyong pagtingin dito sa mga kabataan ito, no? Hindi yung, kung alin lang yung idol nyo, yun lang ang suportahan ninyo, ibabas ninyo yung iba, no? Wag sana kayong ganyan, kasi, sa lahat sila, wala namang nag-feeling rich sa kanila eh. Nagmukha lang silang rich ngayon kasi nabago na yung buhay nila. Nabago na yung buhay nila sa tulong ng kalingap at sa tulong ng mga sponsor. Ngayon kung kayo ay mga inggit, at lagi nyo ikinukomparison ang bawat isa, magkakaiba kasi sila ng karakter ng pagmumukha, ng ugali. Hindi naman iisa yung nanay nila para magpare-pareha sila ng ugali, no? O magpare-pareha sila ng mukha.
may kanya-kanya silang magulang, may kanya-kanya silang pamilya, no? So ibig sabihin, may kanya-kanya rin silang sistema ng pagdadala ng damit, yung pag-uugali, yung buhay nila. Kaya huwag niyo sila ipagkumpara-kumpara, magkakaiba sila. Ngayon, kung sinasabi ninyo na feeling rich na, pero galing din naman sa kahirapan, lahat ng tinulungan ng Kalingap, yan ay galing sa mahirap. Hindi naman tumulong yung Kalingap na mayaman yung tinulungan nila. Walang ganun. Kaya nga sila nag-charity eh. Ha? Nagpaaral. Dahil mga mahihirap yung kanilang tinutulungan, yung mga walang-wala. Ano ka ba naman, Mixin? Ano ka ba naman, Mixintan? Ha? Nabuang ka na? Ha? Hmm. Wala naman sinabi yung bata na siya ay feeling rich, no? Ikaw lang yung nayayabangan. Alam nyo kasi, may kasabihan na ang magnanakaw ay galit sa kapwa, magnanakaw. Ibig sabihin, nayayabangan ka sa mga porma ni Carla, ibig sabihin, mayabang ka rin. Di ba? Kasi ang tao pag nayayabangan, mayabang din yan eh. Nayayabangan ka. Di, mas mayabang ka rin. At saka, alam na alam nyo, hindi nyo dapat ibas itong mga batang ito. Alam na alam nyo kung saan sila nagmula. Huwag nyo nang ipamukha. Huwag nyo ipamukha sa kanila na doon sila nagmula dahil alam nila yun kung saan sila nagmula. No? Kayo lang ang hindi nyo matanggap na nakita ninyo na umangat yung tao. Abay, pambihira naman kayo. So, doon sa mga basher ni Carla, basher ni Joy, abay, dahan-dahan. Huwag kayong pangbas ng pangbas, ha? Aling Mexintan. Diyos mio, bata yung binabas nyo. Batang nangangarap sa buhay. Ha? Abay, kakapal ng mga pagmumukha. Oh, di ba? Hindi ho maganda yung ginagawa ninyo. Ayan, pinag-uusapan ninyo yung bata. Asan ba mga kaluluwa ninyo dyan? Kasi nagpipiling rich na. Bakit? Di na ba sila kumakain ng tuyo? Hindi na ba sila kumakain ng mga gulay? Puro na lang balitson ang kanilang kinakain. Masasarap pa yung pagkain nila lagi. At sinasabi niyong feeling rich, kasama niya ba kayo sa kanilang buhay araw-araw? Pastila ninyo. So yun, tigilan niyo ang pambabas, ha? At wala naman kayo naidudulot na maganda dito sa mga batang ito. At yun, maiba tayo ng topic patungkol dito kay Federico na nagkakanda bunga-bunga doon sa paliwanag niya na kesyo daw yung panlalaki yung sinasabi niya na ayun, no? Nagkanda bulol-bulol sa pagpapaliwanag sa kanyang live na hindi raw niya minanyak daw itong si Renas community na si Tibo, no? Na biruan lang daw nila yon. Biruan. Ha? Doon sa sinasabi niya sinimhot-simhot niya. Oh, biruan? Ay kung kami nga, biro din lang namin yung mga ginagawa namin pero masyado yung sineryoso. O ngayon, sino basto sa atin? Kasi iba yung biro, Federico. Iba yung biro sa may pagnanasa. Ha? Iba yung biro. Kasi kung ikaw ay may respeto sa babae, kasamahan mo yan, dapat hindi ganyan ang biro mo. Ha? Pagnanasa, yung nakikita dyan sa pagmumukha mo kasi nga manyak ka. Kasama, ng mga alipuris mong mga tanga. O, yung mga busilak, yung Carla. Di ba? Yung Carlang nakipangalan pa kay Carla, ipokpok naman. O, di ba? O, mga gurang na kayo. Ha, ikaw busilak. Ha, na nagbulis ka na namang wait o imong bilahan diha. Paghilomday. Ha? Kay balahura kang dako. Yawa ka. Ang papangit nyo na nga, lait pa kayo na lait sa akin, ha? Ganda-gandahan nyo naman, pakita nyo yung mukha nyo. So, doon, Federico, sa sinasabi mo, na pinagyayabang ko ang asawa kong sundalo, etc., bla bla bla. Hindi ko pinagyayabang ng aking asawa. Sinasagot ko lang yung mga kayabangan mo. So, nayayabangan ka sa akin kasi content ka ng content sa akin, nayayabangan ka sa akin. Kasi, ganun ka rin, sobrang yabang mo. Kaya pag binalikan kayo, mga asar kayo. Kasi gusto nyo, kami lang yung umiyak sa pang-aasar ninyo, ay hindi po pwede yung ganun, no? Kasi, kung mga-aasar ka sa amin, yung may binatbat ka naman, yung may kapasidad ka, no? Hindi yung magyayabang ka, ito yung tindahan ko, ito yung bahay ko, ginagawa pa, hindi kami nagugutom, bla bla bla. Ulol. Ha? Pag tinatamaan kayo, dami yung mga kaikikan, pag binanatan kayo, sumisigway, ha? Ay, hindi, biruan lang namin yun ni Busilak, biruan lang namin yun ni kaya nga sabi ko, mag-screenshot. O lol, inaway ka ni Yen Vasquez dahil binaboy mo siya sa live. Kung may respeto ka, hindi ganyan ang pagbibiro sa isang kaibigan. Kababuyan yung ginawa mo. Parang ipinamukha mo dyan na hayok itong si ba yan, Federico? Yung mga pinagsasabi mo, biro pa ba yan? Hindi na yan biro, no? Hindi na yan biro sa isang tao kung inirerespeto mo yung kaibigan mo. Kung inirerespeto mo, hindi ganyan ang klase ng pagbibiro. Ha? Maraming pwedeng gawing biro. Pero yung sinabi mo na, inamoy-amoy ko na yan, wala nang maitatago yan sa akin. Michelle, bakit ako yung mo? Bakit sa akin ka tumabi? May gusto ka sa akin, So para pinapamukha mo doon kay Tiborcio, ha? Nagwapong-gwapo ka sa sarili mo at parang asong ulol naman itong Tiborcio na naghahabol sa'yo. O, ngayon, sabihin mo hindi ka manyak? Kamanyakan. Kawalang disiplina, kabastusan bilang isang lalaki at ikaw ikagrupo nila, dapat inirespeto mo yung kagrupo mo. Ha?
Wag niyong baliktarin na ako ang balahura. Dahil sinabihan ko lang kayo ng mga supot, galit na galit ka na. Apektado. Dahil kung hindi ka naman supot, alam mo inaasar ka, bakit ka gigil? Oh. Ibig sabihin, totoo, kung sasabihin mo, Federico, na may gusto ako sa'yo, in your dreams, no? Grabe. Ako magkakagusto sa isang itsurang katulad mo na mukhang hindi naliligo. Oy, Federico, kahit ikaw nalang mamatay, matirang buhay dito sa ibabaw ng mundo na nag-iisa, no? Hindi man lang siguro ako magkagusto sa'yo. Diyos ko, tingnan mo nga yung pagmumukha mo. Yabang na yabang ka sa sarili mo na ikaw kay gwapo, hinahabol-habol nito ni Yen Vasquez dahil nag-iisa kang gwapo. Di ka nahiya. Sa tanda mo yan, senior citizen ka na. Sabi mo nga, bata yun, dalaga. Dalaga ba yun? At tingnan mo, daig pa yung 10 ang anak. Nako, manahimik ka, Pedreng. So, yun lang. Huwag ka nang masyado magpaliwanag. At ito, panoorin po ninyo ang video na ito ni Federico. I-attach natin dito para mapanood yun ng buo yung kanyang pinagsasabi kung iyon ba ay hindi kabastusan sa kanyang mga kasamahan at walang pagnanasa doon kasi biruan daw yun. Yung the way na mag-deliver siya ng pananalita niya, hindi biruan ang nakikita ko doon, kundi kababuyan, kabastusan, pagnanasa, kawalang respeto sa kanyang kasamahan. Kasi iba ang biruan, iba ang salitang biruan. Kung nakikipagbiruan sa yung tao, biruin mo. Pero doon sa mga kitang-kita sa mukha mo yung pagnanasa. Hindi yun biruan. Kaya wag ka nang magpalusot kasi alam ko, inaway ka, ni Yen Vasquez doon sa mga pinagsasalita mo. Alam mo ba kung ano nararamdaman niya ni Tibo sa'yo ngayon? Diring-diri sa'yo. Di ba? Diring-diri sa'yo. Kulang na lang siguro, sapukin ka niyan. O di ba? Tapos nagkanda bulol-bulol ka diyan pagpapaliwanag. Na biruan lang? Hindi yung biruan. Kasi hindi naman siya nakikipagbiro sa'yo. Di ba? Noong mga time na yun? So ngayon, sagutin mo yan, Yen Vasquez. Ikaw ba'y may gusto nga kay Federico? Kasi si Federico na mismong umamin. Na may gusto ka sa kanya. Di ba? Sasabihin mo, binigyan ko ng mali siya. Walang mali siya doon, Federico. Andun talaga yung mali siya mo. Andun talaga yung kamanyakan mo. Hindi ako ang nagbigay ng mali siya, kundi dawi dyan sa iyong pananalita at diyan sa ekspresyon ng iyong pagmumukha. Di ba? Kamanyakan ang nasa utak mo, Pedreng. Wag ako. Kunyari ka pa. Kunyari ako yung balahura, ikaw yung balahura, manyak. Kaya ako tigilan mo. Sasabihin mo pang, walang ibang nakapag-ano kundi kay Bal Santos matubang kundi ako lang. Diyos ko, ang yabang mo, Federico. Ako naman ay naawa sa'yo, uy. Tapos, yung mga siraulo mong followers dyan, mga tuwan-tuwa naman sa mga pinagsasabi mong kahambugan, kaawa na kayo, nakakaawa kayo, puro kayo may tililing. Puro kayo may tililing, Federico. Kaya, tapos, ayun, sasabihin mo, nasaan na yung si Padi, yung papa ni Beyonce, na ididimanda ka hanggang ngayon, wala. O maghintay ka lang, baka sakaling may dumating sa'yo mga love letter sa mga susunod na panahon. Baka pag dumating yung time na yun, ay nganga ka sa kayabangan mo. Iwas-iwasan yung kayabangan, Federico, kasi kahit anong yabang mo, walang-wala, no? Yung mga pinagsasabi mo, taliwas na taliwas, dyan sa itsura mo. Wala kang ipagyayabang. So ngayon, inaway ka ni Tibo, dahil inamoy-amoy mo na siya. Para kang asong ulol. Ang sabi mo nga, di baling maging aso ka, kung si Tibo sure dila ang aamuyin mo. Andyan yan. Hindi ako nagsisinungaling. Andyan yan sa video niya. Di bali daw maging aso siya kung si Tibo din lang daw ang kanyang sisimhut-simhutin. So ano yun? Di ba? Pag nanasa yan, Pedreng, hindi yun biro. Manya ka, manyakis kang, matanda kang, hukluban ka, manya ka pa. Biro lang tayo nakamukha ni Beyonce. Di ba? Ang ganda, no? At ang bango niyan. Bango kaya niyan. Dinidikitan ko kaya yan. Sinisimplehan ko yan. Pag napapalapit sa akin yan, akala niya, simple lang lapit ko sa kanya, pero inaamoy ko kaya yan. Ang bango kaya. Amoy dalaga. Boys Lowell, inggit ka sa akin. Hello, Sir Pet, sabi ni Mr. Tamayo. Ang bango kaya ni Michelle. Sabi ka, Sir Ped, si Boys Lowell nakadoklat yan. Sinisingit naman si Beyonce para
sabihin, binabas naman. Hindi, si Boyce Lowell, ano to? Nagbibiro lang yan, palabiro lang yan si Boyce Lowell. Ayan. Kita mo? Anong Willie Carte pinagsasabi mo? Joel Salcedo, darak ang dating, no? Dwayne Johnson at Dwayne Johnson. Ay, iba naman yung simot niya. Ako, sinisimot ko yung bango ng dalaga. Tulad ni Michelle, sinisimot ko yan. Pag napapadikit ako, akala niya simple lang ako, pero sumisingot-singot na ako sa kanya. Ang bango kaya, lalo na yung buhok dito sa banda rito. Naamoy ko kaya. O anong tomboy? Babaeng babae si Michelle. Dalagang mabango. Inggit lang kayo. Nakilatis ko na. Ako kaya nakakilatis niya kay Michelle. Akong nakatabi niyan. Ikaw, dog snap. Mangarap ka lang. Ako mismo ang nakatabi ni Michelle. Pag dinadaanan ko yan, sinisimplehan ko yan. Inaamoy ko yung buhok niyan. Pati nga braso niya, inamoy ko eh. Bango, kinis. Morena, pero makinis. Parang pareha sila Reyna. Tiyak mo naman ang... kayo ba, meron yan. Kami lang ni Michelle ang may kowa na may katabi. Kaya ang daming tatabihan doon, siyang tinabihan ko. Kasi siya yung dalaga. Siya yung pinakababang. Anong tomboy? Hindi tomboy si Michelle. Babaeng babae, pihikan lang sa lalaki. Siguro ang gusto ni Michelle ako. Michelle, bakit pihikan ka sa lalaki? Siguro, mga tulad ko gusto mo, no? Kasi, hindi na siya iyan tumabi ako sa kanya eh. Sa ibang lalaki, ilag to eh. Pero pag ako tumabi dito, hindi nakakatanggi. Kita mo halos sumandal ako. Makita niyo, ako sa inyo na marami kami sa grupo, pero sa kanya ako tumabi. Sabi Doc, nako, hindi ka papasa doon. Pihi ka sa lalaki yun. Ang mga type nun ako.